Pinangangambahang tatagal ng 4 hanggang 8 linggo ang sigalot sa Middle East. Ayon yan sa projection ng Department of Foreign Affairs. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Assistant Secretary Jerminia Aguilar Usudan na base yan sa mga natatanggap na reports ng ahensya. We were informed that the U.S. is trying to send more rockets to Iran. And then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. So we hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. Tiniyak ng Department of National Defense na wala namang banta sa seguridad ng bansa. Pero ang binabantayan, ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo at damay dyan ng iba pang bilihin. Katunayan, sa susunod na linggo pa lang inaasahan na ang double-digit na pagtaas sa presyo ng diesel. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Management Bureau, posibleng pumalo sa higit 80 pesos kada litro ang diesel ngayong buwan. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayokong mag-project, pero ito'y mas masama pa dun eh. Kasi dito, Middle East ang pinag-usapan. Okay. Panawagan ng Department of Energy gawing utay-utay at huwag namang biglaan ang taas singil. Spread out nila for 2 weeks. Then, kalahati lang ho nung 18 peso na increase supposedly dun sa diesel ang ma-implement. Sana po, Mr. Chair, na-staggered. Ma-approve ho yung staggered. Pinapiling me softly. Ganun din, papunta na tayo. Una nang tiniyak ni Pangulong Marcos ang hanggang 50 araw na reserba natin ng langis at gasolina. Pero tanong ng mga senador, paano kung umabot pa nga ng 2 buwan ang kaguluhan? Magrarasyon po ba tayo? Napakadami po nating sasakyan dito. Mga kababayan natin, mga nagmumotor. So, we will have to ration. Kinita nyo po ba? Pipila tayo sa mga gasolinahan at meron na lang mga coupon na ibibigay sa atin na itong ang rasyon mo for 1 week. Ito ang ganito, rasyon mo for 1 month. Meron po bang ganun? Palagi ho talagang option na po yan. Ngayon ho, bumibili pa ho tayo. So, meron hong mga, lahat ngayon ng oil companies nagtitender ho ng options. Samantala, aminado ang Department of Migrant Workers na hirap silang iuwi ang mga Pilipinong stranded o nagtatrabaho sa Middle East dahil sarado ang airspace sa mga lugar na inaatake ng Iran dahil sa presensya ng mga US bases. Delikado naman daw ang land travel. Gayunpaman, nagsimula na raw ang maingat na pag-repatriate ng mga Pilipino mula sa 5 Middle East countries. Tiniyak ng DMW na tutulungan nila kahit yung hindi dokumentado. We have identified designated meeting points, exit points, temporary relocation points. We also have a plan over the weekend to move 12 Filipinos from Iran and evacuate them through the border to Turkey. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, hanggang 10,000 Pilipino ang kayang i-repatriate gamit ang natitirang 1.5 billion pesos na pondo nito. Higit pa riyan, kailangan na raw nito ng dagdag pondo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.